Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. News. Kakampi Network News. Yan. On air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Maura Jam 23 kan Hulyo taon 2024. Ginarayhato niya po sa inyo ang amin ng mga bareta na sinupong mantabayaran sabay sa mga kakamping radyo sa probinsya kan Camarines Sur. Live kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur dyan sa Rinconada area, sa 99.3 KM Kakampi Partido area, siriman po sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa mga bilog na puwersa kang Kakampi Network News, halimanig di sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City, kay banang ko si Ken Palma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas, bahatod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Sa mga bareta niya ito, inuto niya itong kamugtakan kang panahon sa pinakauring tropical cyclone bulletin na pinaluwaskan na pag-asa ngunyan na pag-aga. Ang bagyong si Karina mantinido sa sayang kusog, mientras na yun nag-aabante sa north-northwestward na. Muling nasiripan ang sentro kalasambitang bagyo, kalkuladong 380 kilometros east kan Apari, Cagayan. Radar kaniyang kusog na luros na 130 kilometros kada oras sa rin sa Tahaw. Asin ang sayang gastanes upang grapado sa 160 kilometros kada oras. Inagiro sa direksyon kan north-northwestward sa rikas na 10 kilometros kada oras. Mientras tanto, nakamandera ngunyan ang Tropical Cyclone Signal number 1 sa Batanes, Babuyan Island, northern pati naman eastern portion kan Mindan, Cagayan. Kabali ang Ilocos, nagkapirang northern portion kang Ilocos Norte, northern portion kang Aurora, northern portion kang Catanduanes. Linuli kayan mga tugag, ang duro sa bagat manggaray o ang southwest monsoon. Ang lalo man na pinapakusog kang bagyong si Karina na madara din makusog na pag-uran asin na huyop ning duros kabali dyan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, asin man Davao Region. Panagos na kapatid sa mga lugar na pwede magkausa ng mga landslide, asin man flash flood. Sa mga motorista, pinanunsiyar ka mga oil companies ang dagdag bawas sa sainda mga produkto. Magkakaigwa ng pagbawas ng 4 sentimos sa kada litro kan diesel. Mientras tantong ang kerosene, igwawang pagbawas ng 70 sentimos kada litro. Solamente ang gasolina sana ang magkakaigwa ng paglangkaw sa presyo kan kada litro na 10 sentimos. Maging epektibo ang nasabit ng oil adjustment, ngunya na pag-agang Martes. Sa mga rason, nairot na sinabi kan Department of Energy ang pagluya kan demand kan petrolyo sa interong kilaban. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa ibang mga baretang dyan, naging matulinong ang pangkagabsan o generalmente ang ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Philippine National Police PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayong nairis ng untoward incident
ang PNP sa gilibong zona kasugma. Sabi ni Fajardo, triumpo kung ikukonsiderar ang katatapos ng zona kang presidente ng Pilipinas. Kasunod gani, nagpapasalamat man ang Philippine National Police sa gabos na grupo. Maging ini pro o anti-government, ulit gilibo ninda ang kanya-kanyang aktibidad sa matulinong napagi. Sa datos ka National Capital Region Police Office, nasa 4,000 ang nakisumarong pro-government, mentras tantong nasa 3,500 man ang mga anti-government protesters. Sa katagod pa manggirarin na sura mga tuga ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tinawando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang West Philippine Sea bakung katang-isip sana inisubot sa Pilipinas. Sinabi kang Presidente na sa tahukan na sa State of the Nation Address sa kasugma. Mientras tanto, sinabi pa ni Marcos na importanteng mamantinir na nakaangklang nasyon sa diplomasya mientras na ipinagalaban kani ang soberenya ka nasyon na laban sa China. Sa pa mga tugang sa mga naging highlights sa gilibong sora kasugma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sayang pag-anunsyar na dagos ng pagbawal sa operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operator sa nasyon o ang PUGO. Sa lampas sa may kabangang oras na State of the Nation Address kang Presidente, pig-anunsyer niya ang pagban sa PUGO uliban sa orason para ini mag-ani ning kurawan as in standing ovation sa mga nagdalan o mga bisita sa laog kang plenaryo duman sa Kamara ng Representante. Sigun sa Presidente, nagpapamalong mga lehitimong entities ang operasyon kang PUGO alagad nagdadara ini na mas paligdi halis sa gaming, naiging financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture as in maging murder. Kay puan subot mapundo na ang pag-abuso as in anti-pagrespeto sa lay kang Pilipinas as in kay puan mapundo ang pangiribok kang pugo sa susyudad as in pagraot sa Pilipinas. Isugo man ang Presidente ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Napunduhon ang operasyon kang pugo totalmente bago matapos ang taon. Mientras tanto, sinugo man ang Presidente ng Pilipinas ang Department of Labor and Employment Dole sa pagkipagkoordinasyon sa economic managers na hanapan ng bagong trabaho ang mga Filipinong maapiktaran kang papapundo na pugo. Sa pagkikisubot kani, marisulbiran ang mga problema na sa ilang kinakahampang mientras bako manggabos sa mariresulbiran kaini. Alas 5:13 ang oras kunyan. Mientras tanto, naganaw man si Senate President Francis G. Escudero na makakabalyo na ang mga senador at si mga empleyado ka Senado sa bago kaning edipisyo sa Taguig City. Oras magkaigwa ng adjournment sa 2026 o 2 taon po ngunyan. Sigun ki Escudero, pigadauman man niya na matapos ni Senador Alan Peter Cayetano, chairman kang Senate Committee on Accounts and Review ang new Senate building sa laog din 2 bulan. Pigliloban kang Senate President na ang suspensyon sa konstruksyon sa bagong edipisyo kang Senado para sa naman sa Phase 3 na may 10 billion pesos na dagdag gastos. Asin na maapiktaran ang first phase ang 8.9 billion pesos para sa core and shell asin 2.3 billion pesos para sa fit-out kan sinampit ng edibisyo. Dahil na sinuspinder ang konstruksyon, katakod kang 8.9 billion pesos na pig-award, asin ang 2.3 billion pesos na napag-uraya na. Pinupukmukman ang DPWH para ma-implementar na. Ang sinuspinder, dahil pa na-award ang kadagdagan na 10 billion pesos para ma-review, asin mahanapan ng pagi kung paano mapababa ang presyo, sabi pa ni Escudero. Mientras tanto mga tugang sa iba panitalas ka mga bareta niya tungunyan, bareta pa magrari sa lado nasyonal. Nagtagabang Administrasyon Marcos ng pundo para sa adjustment kan sweldo ka mga empleados kang gobyerno. Nagkumitirma ng gobyerno ng karagdagan na benepisyo para sa mga ini. Sa sayang State of the Nation Address, sinabi kang Presidente na para sa mga empleyado kang gobyerno, igwang malalauman na medical allowance bilang karagdagan na benepisyo sa masunod na taon na. Apor kayan, igwaman na nabibiling aumento sa sweldo na makukuha nila sapat na tranches.
Sinambit pa mga presidente na pinalaba na kansang administrasyon ng serbisyo ka mga job order, pati contract of service personnel na nagtatrabaho sa gobyerno. Ayon ka rin sinabi kan Department of Budget and Management, DBM, target ka rin na makumpleto ang pag-aadal sa posibleng aumento sa sweldo ka mga empleyado kang gobyerno sa katapusan kang Hunyo kang presenting taon. Sa ngunyan, isinasapinal na kang compensation and benefit study ang salary adjustment para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Sabi kan DBM, intero man pinag-aadalan ang manibibang mga aspeto kang presenting compensation system, kabali na ang mga sweldo, mga benepisyo as in allowances para madeterminan ang mga dapat pang pakusugon. At bagi resulta kang pag-aadal, iyo ang maging basyan para gibuon ang kinakaipuan ng mga pagbabago sa total compensation framework kan civilian government personnel para masiguro ang patas as in ang panahon na salary adjustment para sa mga empleyado kang gobyerno. Sa oras na matapos na ang pag-aadal, ipipresenta ang mga resulta sa DBM as in sa Governance Commission of GOCCs. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 16 minutos magkalampas ang oras na alas 5 ng pagkaaga. Ang tabi ang puwatsa na mag-report magali sa lawas. Ikinaugmaman ni dating Presidente Asigunyan Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang naging desisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dagos ng ipagbawal sa Pilipinas ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Dagdag kani ay nakikinabang ang nasyon sa nasampit ng POGO. Nagtutubod na aram kang Presidente kung makakamaray o dai ada sinampit ng desisyon. Dahil man pignigaran kang kongresista na kadako na POGO mangganaray at nag-uupirar sa Sayan Distrito duman sa Pampanga. Nagpatalbugan ang mga listenador as sinagkapir ang mga BIPs sa pagarayunan ng sulot sa ginibong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasugba sa Matasang Pambansa Complex. Ang binansagan na global model as in actress na si Heart Evangelista na bisis ni Senate President Francis G. Escudero, entero nagkintabang kasulutan kani na puting gown na gibo ni Michael Leyva. Mientras tanto nagrampaman sulot ang sayang avocado green na gown ang girlfriend ni Senador Sherwin Gatchalian na si Bianca Manalo. Si Senadora Lorin Ligarda nakasulot man ng off-white na Filipiniana outfit. Simpleng light blue man, sulot ni Ormoc City Mayor Losi Torres na nagrampa sa red carpet kay Baran Mr. Kaning Siletic Congressman Richard Gomez. Nakasulot man ng puting gown si Senadora Grace Po na gibo ni Paul Cabral. Apor kaya nagrampaman si Senador Bong Revilla asin Mrs. Kaning si Cavite Representative Lani Mercado na nakasulot man ng gown na gibo ni Rahul Laurel. Si Quezon City Mayor Joey Belmonte nakasulot ng kolor kayumangging printed na Filipina. Mientras tantong kakaibaman, ang sinulot ni Senadora Ivy Marcos na nakamoro armor-inspired outfit. Mientras tantong dark na asulman, ang sulot ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugan, 18 magkalampas ang alas 5 ni pagkaga. Barit na hari sa Ruwas Gunyan, sa Roang Gadan, sa Roang Irido, sa nangyaring pambabadil. Sa Manuaan kan si Pukot Camarinesur. Ditales kang report, hali kay Mike Gravito. Mike. Sa Roan Agadan, mantang sa Roman Irido, sa nangyaring pambabadila duman sa Manuaan kan si Pokot Camarinesur. Sa investigasyon kan nagresponding mga autoridad, nangyari ang insidente pasado alas 6:40 nin amay na pagkaaga kasudma sa Barangay Mangga, dyan sa Manuaan kan si Pokot Camarinesur. Uya, ang naging pahayag ni Police Lieutenant Maria Cecilia Tagala, ang Deputy Chief of Police kan si Pokot Municipal Police Station. Ang biktima natin ay si Gregorio Vasquez, also known as Boots, from Barangay Calawag, Ibanara City, at saka yung isang victim. Ito yung namatay si Gregorio Vasquez. At yung isa namang victim na may sugat ay si King Russell San Juan, Pareho silang mga taga-Naga. So,
Parte kan naging pahayag kang Deputy Chief of Police kan si Pokot Municipal Police Station kaninian makaulay kan kakampi mo patrol. Dugang pa sa investigasyon kan mga otoridad papasiringon duman sa barangay Kalampinay ang nasambit ng mga biktima tangani subuot magkuani na kwarta gikan sa pinagakoprasan alaga dumana pinagabagat asin na pinagbadil kanday panabibistong suspetsado o mga suspetsado sa ngunyan padagos pang nagpapaumay sa sarong ospital diyan sa Banuan kan Kabusaw Camarines Sur ang nakasalbar sa insidente asin ngunyan ginigibo ang investigasyon kan mga otoridad matapos na makuha ang mga basyo kan caliber 45 na ginamit sa nangyaring insidente. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto mga SK Chairperson kan Siyudad Ginaga, dagos nang nagsunod ng resolusyon na naguhurot na ipanagos ang Oversight Committee hearing sa Sangguniang Panglunsod. Michael Garcia sa report. Presente ang 27 Sangguniang Kabataan Chairpersons kan Siyudad Ganaga sinkabos sa naguhurot ning resolusyon na ipadagos kan Sangguniang Panlungsod ang oversight function kini. Kinumpirmar mismo kang SK Federation Secretary Nika Navera kang Barangay San Felipe na ang nasabit na resolusyon sarong joint and collective motion gikan sa 27 SK Councils. Sa nakapalamahan na resolusyon, sinabi, nakadakol issues dangan concerns na dapat simbagon ka mga involved. Hali sa surat na pinadara ni Atty. Lenny Robredo ka nagtalikod ng mga bulan. Natapos naman na sa presentasyon kang NCPC. Asin kang We Solve Foundation na iyong ginibong rason ka mga konsyales na gagamiton ng basis sa pagbelta kang investigasyon. Alagad, mayo pang nangyayari. Si Manabi man ni Navera, napakusa naman sa indahali na sektor kan mga obines ang nagtutulod ka nasabit na kahurutan kundi pati naman ang presenteng city youth officials. Sa katunayan, for the record, subuot na si Resimano nagpe-privilege speech ang mga city youth councilors na nagsasabi na ipaurog ang pagiging matanos, matibay asin onesto ka mga lideres. Sigun man sa sarong SK chairman habo na magpabisto, inisubuot estilo ning pagpabadangog. Ulita, makasupog ng sa indang mga regular konsel na counterpart dahil nagtutuldol sa trabaho. Apero pa dyan, si mga regular kagawad na counterpart, kabali pa sa nasahutan na nagre-resibi ng payola sa STL Weteng asin ka makakapira pang mga subuot shadowlands. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, salog kandaga, bagsak sa ginibong fecal coliform test kan DNR. At yan, bareta yan ni Junel Cuba, pabalikan niya ito, naputulang. Mientras tanto, sa iba, panitalas ka mga bareta muna ngunyan sa Senado Nasyonal. Ipinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dakulang angat na hampangon sa sektor kang edukasyon kang bagong Department of Education Secretary na si Sadi Angara. Sa sayang pagtaram sa State of the Nation Address kasugma, sinabi niya na kay puan siguro ni Angara sa tao ka mga problema ang kinakampang kang edukasyon sa nasyon arog kang classroom gap, digital gap, asin production ka mga textbook. Apura kayan, sinabit pa mga presidente ang pangaipong itulod ang kapakanan ka mga partugdot nga ni Makamtan. Ang minamawot na trayumpo sa edukasyon. Batandaan, nagsumpa na bilang sekretary kan TEPED si Angara, karang talikod na Hulyo 19 matapos ipasa ni Vice President Sara Duterte ang responsibilidad sa ginibong turnover ceremony sa bulwagan ng karunungan duman sa Pasay City. Balikan nato ang report dahil sa pagriba sa luwas. Manungkon sa salog kan naga, buminagsak sa gribong fecal coliform test kan DNR. Report na haliki Junel Cuba. Junel. Sa bigidong fecal coliform test paghiling kan kalidad kan tubig kana Siyudad Ganaga ko na mayati na ali sa ati kan na tao kan Department of Environment and Natural Resources o DNR sa 22 na istasyon kan na Naga River watershed. Ini ana nagluwas ana resulta na naipasado o bagsak sa fecal coliform test ang tubig kan salog kan Siyudad Ganaga. Ang resultang ini indikasyon na may nagwawas-was na mating tubig gikan sa mga rung o mga edipisyo sa laog kan Siyudad Ganaga na dapat pasiring ini sa imburnal bako sa salog
Ninuli ka na ana mga ini bakong malinig asin bakong ligtas para sa salud ka na mga taganaga ana nanotaranda na mayor na kung sa nagkukontrover ni na mating tubig sa salog kan siyudad Canaga iyo ang Naga City People's Mall o anda saud ka na siyudad Canaga na pinaka kumpirmar ni Ramon Florindo ka na Market Enterprise and Promotion Office Caraga City Public Market kaya rigdipig hagad ninda na matauanin pundo ang Naga City Public Market parmaan sa pinagakot na water waste treatment facility kana Naga City People's Mall para dain na subuot magwaswas ni na mating tubig sa salog Canaga alaga dain ni natauanin pundo o prioridad kan lokal na gobyerno Canaga para mapagibo ang nasambit ng wastewater treatment natawan ako ta na ininin pundo para sa wastewater treatment facility kan Naga City People's Mall alagad imbis na gamiton na para sa nasambit ng pasilidad ini anda big value sa pagpapakaray kan Naga City Public Market asin sagkod niya anda big hanapan panin pundo kan lokal na gobyerno kan Naga para man sa nasambit ng pasilidad ana pundo na pinagtagama para man sa wastewater treatment facility ikinabigla kan mga miyembros kan sanggunian panglungsod kan siyudad Canaga kan ini maaraman ninda na nailipat pala sa ibang proyekto na tayo nag-aaram ang sanggunian panglungsod pigkonsidera na ang salog nin buhay ang salog kan siyudad Canaga ninulit tapon paman kaito iyo na ini ang nagdadara ng komersyo sa laog kan siyudad Canaga alagad sa niya na panahon na napapabayaan na ini asin na daipa natatawan ay magkakarigong atensyon pasado naman sa kalidad kan tubig sa pag-aadal kan PNR na buminagsak sa sainggang kinibong test para sa Kakampin Network News General Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya matugang alas 5:27 ng pag-aaga. Inako ni Senador Risa Ontiveros na hadit siya sa enot na posibleng dahil maibali ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ikatulong State of the Nation Address ang banagod sa pagpankan Pogo. Sigun kay Ontiveros, kang enot dahil siya makatubod na haros patapos na ang pagdiskurso ng Presidente may palaban na sambitan banagod sa Pogo. Alagad, nakahagos yung Ontiveros kang sauri pig-anunsyar kang Presidente kang Pilipinas ang total ban kang gabos na Pogo sa nasyon kung saan kategorikal na ipinahay kang Presidente na pungunyan o kasugma epektibo ang pagban kang Pogo asin na sagod sa katapusang kantaon dapat masiguro ka mga otoridad may papasarado na totalmente ang mga ini. Mientras tanto, sa Senate President Chis Escudero, ikinaugmaman na pig-inot ni Presidente Marcos ang mga isyo na pinakaharani sa buot ka mga Pilipino, ang agrikultura asin man ang bagas, asin tinapos kani sa pinakadakulang isyo na nagaraot sa ngunyan ka nasyon iyo ang Pogo. Dagdag pa ni Escudero, sincero makatohanan asing komprehensibong pigdiskutir kang Presidente. Ang kada isyo, dawa pa nagkapar sa mga ini, mga problemang day pa nasusolusyonan kan gobyerno. Idapod na malisyos ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagpapawarak kang peking video ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na garunggayo may kakaibang giligibo. Gilibo ni Bersamin ang pahayag matapos ining mag-agi sa red carpet kan soda sa North Wing kang House of Representatives. Ipinahiling nasambit ng video sa giribong rally kan maisog sa Los Angeles sa Amerika. Itinungod ang pagkapanawas kanasambit ng peking video sa State of the Nation Address kang Presidente kasugma. Sa ibong darado, sigun man sa Presidential Communications Office, nasambit ng lakdang sarong apurbar na idestabilisar ang Administrasyon Marcos alagan sinisiguro kang gobyerno na dahi ini matrayumbo. Tinabandong pa kang PCO na sarong katalsutan ang pagkaparwaskan video sa Amerika. Ulit dahil man sila masakop sa criminal jurisdiction kang Pilipinas. Nangapo naman ang gobyerno sa mga otoridad ng Amerika, imbisigaran ang sinambit ng insidente.
Sa ibang balita ngunyan, pigtuyaw ni Senadora Risa Ontiveros ang Facebook post ka nagatagong suspended mayor na si Banban Tarlac Mayor Alice Go. Sinabi ni Ontiveros na mas nakulpang post sa Facebook kaysa sa attendance sa Senate hearing ang sinambit ng sinuspindir na mayor. Sabi ni Ontiveros, dapat tampadan ni Go ang bilang kasang social media post sa pagkatindir sa pagdagog kang Senate Committee on Women, Children, Family Relation, pati naman gender equality. Pinangal daw ng hinahanap ka mga tahuan kang Senate Office of the Sergeant at Arms si Go at sa mga magurong si mga tugang matapos magpanawas ng arrest orders si Senate President Francis Escudero o rin sa pagampang kamangini sa komite sa ibong kang suspida o sumpina na ipinalawas laban sa inda. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. Alas 5:30 ni pagkaaga o good morning ba sa mga nakantabi sa mo sa FB Live, sa mga regular na mga viewers. Si Lorenzo Bibi, kay Mr. Luis Rivera San Jose. Nakantabay ko dyan si Jody Asarcon Albero. Good morning sa mga nakaantabay dyan sa Zona 7 kang Barangay Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. At yan, mabalik kita sa mga baretang paragos na antabayaran sa mga Kakamping Radio Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada, sa 99.3 KM Kakampi sa Partido, sitiman sa 91.9 BBS-FM Naga City. Para sa iba pa mga bareta at yan, sa sabuyang pagbabalik. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumlanas na basa. Kakampi mo. Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasugma. Sigun sa Vice Presidente, nagbisita siya sa burol ni Bohol Vice Governor Dionisio Victor Balete na nagtuko bilang acting governor kang probinsya. Ipinabot man kang Vice Presidente ang sayang paiki dumamay asin pagmundo sa pamilya ka nagada na opisyal, lokal na gobyerno kang probinsya kan Bohol asin sa kabus na mga Boholanos. Nagkagawa man sa mga sindaling pagkakataon na makaulay ang nagkamera mga opisyal kang Bohol asin mga barangay. Nakisumaro man ang Vice Presidente sa Boholanos kasabay kan sayang selebrasyon kan Bohol Day kasugma. Mentras tanto nakapinarman ang Vice Presidente sa namon ng Pilipino na paragos na maging mamaskog pasiring sa pagtulod kan sarong nasyon na makabata asin mga batang magabansa. Ang kabusubot na ini, ginigibo niya para sa Diyos, sa nasyon, asin sa pamilyang Pilipino. Inalo kasugma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Kongreso na diskuturon kung may pangaipong mamidran ang IPERA Law o ang Electric Power Industry Reform Act. Sa ikatulong State of the Nation Address, sinabi kang Presidente ng Pilipinas na pinaganalan ng kang gobyerno kung sisimbagan manggraray kang IPERA o day ang pangaipo kang mga parabakal pagkabot sa pagkakaiguni mas baratong sigil sa kuryente. Naging lay ang IPERA kan 2001. Ini sarong landmark na pro-market reform na may katuyan na siguruhon ang mananauman asin na makapagkompetensyang presyo kang kuryente sa nasyon. Kabali sa mga narisang tampok digdi ang pagbabarga kang industriya ng kuryente sa apat na subsector, generation, transmission, distribution, asin supply para masiguro ang level playing field sa mga nagkakawas sa sektor kang enerhiya. Sa pagpupon kan sa pagka-presidente sinabi ni Marcos na nagkapira mga probisyon kan lay ang luma na. Nagpromesa pa ng Presidente ng Pilipinas na ang sayang administrasyon paragos na nagdiagnose ka mga kakulangan sa kuryente asin seismic blackouts sa enterong Pilipinas. Ang utak kaling IPERA, taga-partido, si Puente Villa. Iyon ang sinasapot ng ngunyan. Araw ngunyan na biling, bayong announcement ang mga electric cooperative. Halangkawon ngunyan ang kuryente. Last June, may announcement kang pagbaba
Pero ngunyan, di nag-announce na may langkaw o pagbaba. Kaya gulpian na ako balan ngunyan ng mga member consumers sa billing na halos doble. Si bill nila, talikod na June. O kada ako nag-uuro-uro ngunyan. O pero mayong announcement, kumbaga ay pinaantisipar si mga member consumers kan kuryente sa halangkaw na taripa ngunya na July. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:43 ang oras yata ngunyan. Sa iba pa mga bareta sa Radyo Nasyonal, mabilog ng task force ang Philippine National Police para imbisigaran ang pakuriyat kan video na peke ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa aktong nagagamit sa inining illegal na droga. Sa ginibong press conference sa Campo Crame, sinabi ni DILG Secretary Binor Abalos, napapakinutan kan PNP Anti-Cybercrime Group ang task force para patulayan na deepfake ang nasambit ng video. Sigun sa Presidential Communications Office as in Department of National Defense, makaduda ang pagkapaluwas kan video na gikan sa grupong Maisoga as in ipinaluwas sa sarong rally sa Los Angeles, Dumas, Amerika. Baging ang pagkakarelease kini, gibong-gibong video sa Estados Unidos, sarong katalsutan na pagpurbar para dulagan ang criminal jurisdiction na kam Pilipinas. Kasabay kini inaalok man kang gobyerno kam Pilipinas ang gobyerno kan Amerika, imbisigaran ang nagpakuriyat ka sa bit ng video. Siniguro man ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, Marini Bagsalay ang responsable sa nasambit ng video. Sigun sa Directorate for Investigation and Detection Management, Acting Director Police Brigadier General Matthew Bakay, mahampang sa criminal as in civil liability. Ano sa man, mapatulayan na sa likod kan pagpapakuriyat ka nasambit ng peking video laban kay Presidente Marcos. Pigpromesa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang State of the Nation Address, kasugma na maging world-class international airport, Ninoy Aquino International Airport. Sigun kay Marcos, pigilao man na maging magayon ang itsura asin serbisyo kanaiya sa mga masunod na taon sa tabang kam pag-administrar kam pribadong sektor. Sinabi kang Presidente ng Pilipinas na ini may kakayahan na mag-akomodar nin 48 flights kada oras. Maserbihan nin tultol ang mga lokal pati naman international flight. Ang NAIA Public-Private Partnership maging historiko sa gabos na Dracula sin marikas na pag-aprobar kan mga PPPs. Pasado man sa mga pigatlaan ng mga termino, transparency asin competitiveness na proseso. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:46 at yan, babalikan niya ito mga report magaling sa mga pagliban niya ito sa lawas. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya ito ngunyan, masunod ang Philippine Amusement and Gaming Corporation PAGCOR sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO sa nasyon, sigun kay PAGCOR Chief Alejandro Tenco. Sinabi kang Presidente, ang direktiba kani may koneksyon sa PUGO. Sabi niya, nagtaramdam Presidente kang Pilipinas asin tulos sining susunodon kan sa ahensya. Kang hapoton kung kayang ipautob ang PUGO ban bago matapos ang taon, simbag ni Tenco sa pagtubod niya. Kayang gibon iyan kan PAGCOR. Oya pa, Maripang Bareta, mas papakusugun pa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang libreng Wi-Fi program sa nasyon. Sa sayang ikatulong State of the Nation Address, sinabi ng Presidente ng Pilipinas na nauman na matatapos ng Phase 2 as intriga National Fiber Backbone sa taon na 2026. Sa oras na matapos na ang fiber backbone, bataw inining bastanting kapasidad sa bandwidth. Sa kunya, nasa 10 billion unique devices ang nakikinabang sa libreng internet sa lampas 13,000 na lugar sa Pilipinas. Nasasara kani o nasasagap na ini sa mga eskwelahan asin mga harayong lugar. Napagkaraban na kan 2022, 77% o 20.6 million households ang konektado sa internet. Nagarunggayo hababa na maray ang bilang. Nagkaraw man ng Presidente ng Pilipinas na huli sa pagtabagan sa pribadong sektor,
makapagbugtak ning common towers para mapakusog ang libreng Wi-Fi sa nasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:48 ang oras yata ngunyan. Balikan tamo na mga report ali sa luwas. 14 gayong metro ning tubig kang MNWD sa Pakul San Felipe border hinarabas. Kaya pa naman ang bulos kang tubig na may mga tubig na nasasayang. Ulit hinarabon si mga metro. Report hali kay Maiko Garcia. Maiko. Kinumpirmar ka Metropolitan Naga Water District o MNWD na 14 mga water meters mananggad ang inirikit sa porsyon kan Zona 7 kan Pakol harani sa Pakol San Felipe border sa pahayag kan tagapagtaram na si Chape de la Cruz. Sunod-sunod talaga ang insidente ng harabunan ng metro na inire-report sa Sainda. Pinakiulaya naman kang Water District na magpasiring sa opisina ang mga consumers na nahabunan tanganing maprovide ang girare kang panibagong metro. Alagad ba ko ining libre imbis mabayad ng lampas 2,000 pesos na installment payable from 6 months to 1 year. Patanid ba kang MNWD sa mga consumers na proteheron ang mga metro kung pupiding maglag ng meter cage o kulungan tanganing dain na mako ang mga paraikit. Inako man ni Chape de la Cruz na tuyo sa naman ka mga paraikit iyo itong bronze na nasa loob ng metro na awad-awad man ang kantidad pag naipakalakal. Sa ngunyan, nasa transition naman dasin na kan makabagong teknolohiya na bago nang gagamito na water meter, itong mayo ng bronze ngarig day na interesan kan mga paraikit. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, sarong lalaking nagpalsipikal ng mga dokumento arestado sa Siyudad Gandaga. Report! Ali kay Junel Cuba. Junel! Arestado ka na mga miyembro ng Philippine National Police sa Laog Gandaga and sarong lalaki na nagpalsipikar ni mga dokumento and suspect tinakop ka na mga miyembro ng PNP sa Laog Siyudad Gandaga bandang alas 12 ni pagkahapon asin niya na sa laog mismo kana LCC Mall Food Court sa barangay Sabang, Naga City. Pinanginutan ni Police Major Ray Alvarez, Station Commander kanda PNP kanda Banwaan kanda o kanda Siyudad Naga katabang ada grupo kanda PNP Litmananda na nagkortesiya sa PNP digdi sa laog na Siyudad Naga. Dinakop pa ang suspect na si Manuel, 50 anyos, mayagom, sarong buy and sell agent, kana Constitucion da Libmanan Camarines Sur, and tropa may mandamiento de arresto na berbitbit, pig paluwas, ni Honorable Judge Milita Pilar P. Priñas Agbayani, and presiding judge kan RTC Branch 22, 5th Judicial Region sa laog na Siyudad Naga. Ang suspect may kasong estafa through falsification of public document and nasabi ng suspetsado pasaan man kanda sa iyang mga diretso bago ini pinagramalan kan mga miyembros kanda PNP dagos ng pinagdara sa Naga City General Hospital sa aning digdi ipa sa irarom ni medico legal examination and suspect nakakulong na sa hipatura kan pulisya sa laog kan Siyudad Naga and nasabing suspetsado tigtutugutan kan korte na makapagpiyansa sa kantidad 54,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang 8 minutos na gantas mag-alas 6 ng pag-aga. Balikan tani ba panditalas ka mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional. Inalok ka mga convener kan Philippine Media Safety Summit si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagibong prioridad ang pag-decriminalize sa live kasabay kan sayang ginibong sona kasugmang July 22. Apura sa live inaalok man kang grupo si Presidente Marcos suportaran ang Freedom of Information Law. Sa pahayag na pinalawas kang grupo, inaalok kan mga ini ang Presidente ng Pilipinas na parindugan
Ansay promesa na siguruhon na ang pagkakagawa ng libre asin salbadong environment para sa kabus ng mga journalist sa sayang zona legislative priority. Inalok pa ang grupo ang presidente tanggalon ang probisyon na nakapanaman sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 kung saan nagsisirbing witness ang mga journalist, media workers sa mga drug cases. Inalok pa ang grupo ang presidente papundo na ang subot red tagging sa mga na nagtatarget sa nagkaper mga journalist sa Pilipinas. Nagparwas ng payag ng Akbayan Party manungkod sa pagtalagan sa pagkasenador kamag-aramang sinda dating Presidente Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Pulong Duterte, asin Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa 2025. Payag ng Akbayan ang pagtalagan kamag-arama sa 2025 inapod na Risks of the Desperation. Garong kayo tinatawang karugan mangkang Akbayan ang DDS Duterte's Desperate State o Slate. Matandang kinumpirmar mismo ni Vice President Sara Duterte at manungod sa sinambit ng plano kan sayang pamilya. Plano ni Education Secretary Sani Angara na magkonsulta sa mga partugdo pati estudyante takaning mahiling kung kaipuan mananggad talagang tanggalon ang ban sa classroom decorations. Matanda na pinagsugo ni dating DepEd Secretary Sara Duterte ang paghali sa mga classroom decoration sa mga pampublikong eskwelahan tanggaling masiguro na day madidistract ang mga estudyante oras na iguang klase. Sigun saya, ipagpaparagos man gani ang matatag kurikulum na binilog sa panahon ni Duterte. Gusto man ni Angara na ipagparagos ang alternative delivery modes kaarugan online classes as in modular learning tangali masiguro nagdagos-dagos ang pagkanod ka mga estudyante. Ang sinabit ng mga pagi nagpun kang COVID-19 pandemic kung saan ipinagbawal ang face-to-face classes uliman sa ulakit kang helang na COVID-19. Sa mga ultimong bareta niya tungkol yan, bareta pa mangrari sa lado nasyonal, pinapahanda na ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang mga kausong isasangat laban sa mga aktivistang nagsulo ni mga effigy mientras ginigibo ang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Marbil, nagparawas na sila ng pagirumdum na istriktong ibabawal sa ang pagsulo ka mga effigy alagad biga suway manggrara ini ka mga aktivista na biyembro kang Bayan Southern Tagalog. Nakapanaman sa lay, ibinagabawal ang pagsulo sa tinampo sa inarom kan Batas Pambansa 880 o Public Assembly Act. Sinulo kang mga grupo ang EPG ni Presidente Marcos asin Vice President Sara Duterte sa kalabaan kan Commonwealth Avenue. Inilimang ka mga otoridad ang pagkasagating kasong pagbalga sa environmental laws laban sa mga nagprotesta. Sigun ki National Capital Region Police Office Chief Major General Jose Bilencio Nartates Jr., nakuha nila ng video ang pagkusulo ka mga EPG kaya masususog ang mga biyembro kani asin maging ebidensya sa saindang isasangat na kaso. Ikinamundo man ni Marbel na ang mga pulis ang nakakasuhan asin bako ang mga demonstrador. Nasa 23,000 pulis ang ipinakuriyat sa zona kasabay kang pagbagunas tinguran asin pagrally ka mga cause-oriented groups. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa mga ultimo pambareta niya ito sa lado nasyonal mga tugang, ipinahayag man ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, pigilipaso ninda ang mga plano para sa mga obreros na maapektuhan kang pagban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa nasyon. Sa sayang ikatulong State of the Nation Address, kasugma, mismong pinanunsyar kang Presidente ng Pilipinas ang pagbabawal sa gabos na POGO. Sabi ni Laguesma, nakulang concern sa inda, ana sinambit ng direktiba kang Presidente ng Pilipinas na dapat tulos na maipautob. Nagpasalamat pa sinda, ninulit na nagtao pang Presidente ng Pilipinas ning transition matapos sabihong kani sa PAGOR na dapat gabos na POGO operators sa Pilipinas totalmenteng bayo na.
sa pagkatapos kan taon 2024. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga pahabol na report hali sa luwas, optical services, pinakinabangan ka mga taga San Fernando, Camarines Sur sa Gilibong Cavite Medical Mission. Report na yan, hali kay Mike Gravito. Mike! Ipinagpahayag ni Municipal Councilor Tindabar kang Saguniang Bayan kang San Fernando, Camarines Sur nasaro sa mga pinakinabangan kan sa iyang mga residentes sa barangay kan Tagpukon magi dyan sa barangay Kalastagas iyo ang optal services atod kan Cavite Medical Mission. Ang ako po muna, ito pong optal services kung sa may libreng check-up sa mata and at the same time kung ma-found out po kang doktor na kaipuan ka na magpasalming, gigibuhan ka po in less than 40 minutes ng libreng salming. So dakulang katabangan po yan sa mga taga-barangay huli ka kadaklanon po talaga dahil nakaka-avail kang mga araw kayo na serbisyo. Parte kan naging mga pahayag ni Councilor Tindabar kaniniad makaulay kan kakampi mo patrol dapit sa pinagibong Cavite Medical Mission sa naunambitan ng mga barangay dyan sa San Fernando, Camarines Sur kanong minaging aldaw nin Sabado maging kan Biyernes. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya, tungkol dyan matugang 1 minuto antes mag-arasais. Balikan tayo ba pa mga ultimong bareta sa Radyo Nasyonal. Ipinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hinihiling kan sa administrasyon naghibo ng permanente ang kaliwa stores kung sa makakapakal ang publiko ng baratong agricultural products. Sa sayang ikatulong State of the Nation Address, sinabi ni Marcos, maparagos ang pagmukna ng Kadiwa Center sa entero Pilipinas. Matapos madeterminaran na epektibo ang sambit ng programa. Katuyong ang kadiwa na magkaikuha ng koneksyon ang mga paraumasin para makal. Namayo ng iba pang mga pagultanan, asin mayong dagdag gastos upatong. Erot ka rin nasabit ng Presidente na plano ka rin na magbugtak ng permanente kadiwa store sa maraming lokal na gobyerno sa entero Pilipinas, karibay ang temporaryong pop-up stores. Kasabay ka ni ang paglansar kan sarong special kadiwa outlet para sa mga obreros duman sa Quezon. Ini inapod na kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa na manunuparan sa Trade Union Congress of the Philippines Head Office. Sigun sa Presidente, ini parte ka nagpaparagos na pagpahiwas kang kadiwa center sa entero Pilipinas na katuyan matawad ng sarong platform ang mga namanuang Pilipinong parauma para sira maging mga sarili na negosyo para maparangkawan sa ilang income o ganansya sa paagiban kan direct farm to consumer trade. Parte ini kang inistibo kang gobyerno, bawasan asin malabanan ang epekto kang halangkaw na inflation sa nasyon. Sa mga ultimo nyatong bareta ko dyan, natuklo na ang Fugitive Search Unit Fugitive Search Unit kang Bureau of Immigration ang Chinese computer hacker na nagkatrabaho sa sinakyada kay itong nagtalikod na bulan na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Binisto ini ni spokesperson na Dana Sandoval kan Immigration na si Lee Kidi, 40 anyos. Arestado man si Lin sa sarong luxury villa resort sa Poro Point, Freeport sa San Fernando, La Union na nagtalikod na Hulyo 20. Sabi ni Sandoval, basado sa nakuha ng intelligence information sa Rosilin sa mga leader kang grupo ng hackers na diskubre sa gilibong verifikasyon sa Chinese police na silin sarong pugante sa China na wanted sa fraud. Nasa kustodiya na ang suspect kan BI Custodial Facility sa Camp Bagong Diwa, duman sa Taguig City. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang alas 6:02 ng pag-aaga. Paparagos kita sa iba pa mga bareta dyan. Antabayanan po mga baretang ihatod sa mga kakamping radyo sa ikalawang parte kasatuyang pagbabareta sa Kakampi Network News. Mga bareta halin dyan sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada.
Mga tinipo na bareta man kan Kiyam Kakampi Partido 99.3 sa Partido Area. Siriman, mga bareta halis sa BBS FM Naga 91.9. Tigdiyan sa mga bareta sa Kakampi Network News, ngunyang pong Aldo na Martes, July 23, 2024. Babalik kami. Adyan! Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Barato naman si Belen Dicena sa mga bareta. Belen! WEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Mabalus yun sa detalyos kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo ba? Katakot kan pag-server kan National Disability Rights Week. Ang lokal na gobyerno kan siyudad din iriga sa liderato ni Mayor Rex Cuba Oliva ang nakapagtabangan sa Persons with Disability Affairs Office sa Fairplay Medical Mission ASIN ang settled office para magsagibo magkondusyon ng medical as in dental mission para sa mga PWDs o persons with disabilities. Ang nasabi ng aktibidad, ginibukas udma Hulyo 22, 24 sa Iriga City Sports Center, New Government Center sa Barangay Santa Cruz Sur, Ciudad ng Iriga, ng Kutuyan. Magtaunin inapod na essential healthcare services sa komunidad o mga members kan PWDs. Ang nasabi ng misyon, kaibanan ang pagsagibon kan libreng medical check-up, dental services, asin ang pagdistribute ng magkakanong mga medikasyon na minato ng benepisyo sa mga irigenyong persons with disabilities. Si Mayor Rex Cuba Arriba Oliva, liwat man tinawang doon. Ang sa indang commitment sa inapod na inclusive healthcare, ang katuyan ina para masiguro ng kadang miyembro kan komunidad, urog na itong igwanin mga kaulangan sa buhay, partikularmente ang igwanin mga kadiinan, ang magkaigwanin oportunidad na magkaigwanin access sa quality healthcare. Ang nasabi ng okasyon, ang pinag-highlight bilang suporta sa kamugtakan kan mga PWDs asin man, ang pagpungkusog kan commitment kan syudad na itulod ang napod na disability rights and inclusion. Kasugod maski nga ni mauran-uran ang kamugtakan kamanahon, 1300 na PWDs ang naserve na pasyente sa nasabi ng aktibidad. Mientras tanto, ngunya na aldaw, igwaman girara, gigawin na medical mission, digdi sa Rinconada, ang saro sa Davao National High School ng venue Davao Civic Center, asin ang saro sa Barangay San Rafael sa Ciudad de Iriga, ng venue mismo ang Barangay Hall kan Barangay San Rafael. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, guidelines para sa Mayor Fair BDRRMC Rescue Olympics nagigibon dili sa Banoan na naba ipinalawas na kan opisina ni Mayor Fair Simbulan. Detalles hali kay Erwin Del Castillo. Nagpaluwas na ning guidelines ang opisina ni Mayor Fair Simbulan katuwang ang MDRRM unabwa para sa gribuhon na Mayor Fair BDRRMC Rescue Olympics. Kada barangay dapat may mga representante. Kada membro kan barangay dapat aktibo na residente kan barangay asin aktibong membros kan BDRRMC sa induang barangay. Kada grupo dapat kumpuesto nin 7 hasta sa 10 membro. Ang mga premyo na mga naghahalat sa mga manggagarana ini ang mga minasunod. Ang champion 15,000 pesos. First runner up 10,000 pesos. Second runner up 7,000 pesos. Best first aid 4,000 pesos. Best and firefighting 4,000 pesos. Best and BLS 4,000 pesos. Asin may mga naghahalat pa na ibang papremyo. Yan ang saro sa mga programa kan LGU para dailang ma-enjoy ang mga taga-barangay. Imbis makanood pasinda kan mga tamang pagsalbar kan sa indang kapwa asin tamang pagsigbo kung igwaman magmungkaras na kalayo sa indang pagsasadir. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, sarong resolusyon ani pinasar kan sangkunang panglalugan kan probinsya ng Camarines Sur para dagos-dagos na marilisar ang pag-implementar kan inapod na Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patient Program kan Department of Health Center for Health Development Bicol. Magigulumdo man nakalista sa sesyon regular kan sanggunang panglalugan mismong si Board Member Donna Andre Oñate an kan Rinconada asin Chairperson kan Committee on
and Health sa sangunang panglaliwigan ang nagtulod sa nasabi ng resolusyon. Sigun kay Board Member Oñate, ang pagtaunin poder o diretsyo kan Konseho Provincial kay Governor Luigi Villaferte mataunin dalan para ang lokal na gobyerno kang probinsya makalaog sa sarong areglo sa Departamento de Salud na masiguro kan na padagos na tabang medikal sa mga konsideradong tiyo sa mga pasyente sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Resolution authorizing Governor Vincenzo Renato Luigi R. Villaferte to enter into and sign in behalf of the provincial government of Camarines Sur the agreement and the succeeding agreements with the DOH Center for Health Development Bicol regarding the continuous implementation of medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program MAI-FIPP in the province. Parte kan pagtulod ni Board Member Donna Andre Oñate sa nasabi ng resolusyon na inaprobaran kan mayor ang miyembro kan sangguniang panglaliwigan kan probinsya ng Camarines Sur sa liderato ni Vice Governor Sal Fortuno Jr. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Yan ang mga barata, halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benedicena. Good. Kakampi Network News. Kakampi Network. Thank you, Benny. Pagkala dyan sa EBFM sa Rinconada, dumang kita sa KM Kakampi Partido. Kabareta ay hatod ni Frank Sotero. Frank. Kakampi Mo Network News. Kakamping Juni ng mga baretang tinaripon kikandigdi sa partido area. Nagkakapira mga punto na signifikante sa Bicol, partikular na sa probinsya kan Camarines Sur ang dabensionar durante kan zona kan Presidente Kasudma. Saro na digyan parago sa paglipaso sa Electric Power Industry Reform Ako Ipiralo, kung saan saro si difontong diputado Dolly Fantebella kan partido area ang nagtulod kini sa Kamara. An Ipiralo, an saro sa mga tinututong rason sa halangkaw o paliog na singil sa kuryente sa mga miyembros konsumidora. Sa zona kan Presidente Kasudma, nangapudan mismo ang Presidente na ipadagos ang paglipaso sa nasambitan ng ley asin determinaran kang Kongreso kung kilakay po na amyendaran o dagos ng tunawon ang nasambitan ng ley na nagpapasakit sa mga miyembros konsumidor. Uyan ang parte kan zona kan Presidente Kasudma. At binubusisi natin muli ang EPIRA upang malaman kung angkop pa ba ito sa ating kasalukuyang sitwasyon o napapanahon na ito ay amyendahan. Hinihiling ko sa Kongreso na pagtulungan na natin ito alang-alang sa kapakanan ng mga Pilipino sa taas ng presyo ng kuryente sa bansa. Nahihirapan hindi lamang ang mga negosyante kung hindi lalo na ang taong bayan. Ang parte kan zona kan Presidente Kusain pigtawan doon ang paglipaso sa Ipiralo. Pagirumduman, enot naman ay pinahayag ni Congressman Elroy Villafuerte kan segundo distrito kan probinsya kan Camarines Sur na tinatrabaho na kan Kabaran paglipaso sa nasabitan ng ley na itinutulod o itinutuktong rasonda kan matindig asid paliog na sigil sa kuryente sa lambang miyembros sa konsumidor. Iatrostado sa hataw kan mga nagbabag-baga barata sa lado lokal Bicol Region agid batoninong da sa aldaw kan zona ni PBBM sigon sa PRO5. Italias kan barata, Rene Orellosa. Ang kilo ang reyon ka na kabikulan, sa likod ka na magkasurvay asin sa ranit na demonstrasyon na pinagkakundog ka mga cause-oriented organization sa manibaybang parte ka na reyon na Bicol, katagod ka ni katulong State of the Nation Address Zona na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Sr. Kasudma. Inibati man sa pinagkapaluwas na report ka na Police Regional Office man na nakabase sa Campo General Simeon Ola Duman sa siyudad ni Legazpi. Magigirumduman na inot naman na pinagkapayag ang Komandansya Regional ka na Pulisya na igot na seguridad ang ipapasod kan Bicol Police sa ikatulong zona ka na Presidente. Kahit ba nadigdian na pagkapapaiwas ka na Philippine National Police sa border control atin na checkpoint operations bilang parte kan seguridad sa ikatulong zona ni Presidente Marcos. Sigon paman ki Police Regional Office 5 Regional Director Brigadier General Andre Perez Dizon, masinigutan ang security operations para masiguro ang kaligtasan kan publiko. Mas pinahiwasan police visibility, intel-driven operations, mobile atin foot patrols, magin and community relations. Pinag-standby man ang specialized crowd special management units
para sa mga sagibunin hero protesta. Nga transpigot man ang pinagapasod ka na Police Regional Office fight ang pagsuspender ka na permit to carry firearms on alas 12:01 nin matanga kasuudma. Sundong alas 11:59 na matanga kasubang hidig di sa rayon kan Kabikulan, basiman sa kasuguhan kanahayo Command kan Philippine National Police. Mantangas sa pinag-usurat ang baretang inimay pamananay report na naglapas sa sinabit ng direktiba. Katuyuhan kan pagsuspender kan permit to carry firearms sa enterong nasyon na siguro na may kinda matuninong ang nasyon kan Pilipinas sa daw kang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kasudma. Para sa Kakampi Network News, Rene Orellosa. Mga personalis kan Tigaon District Jail na kisumaro asin nagpartisipar sa pagpuon kan Brigada Eskwela sa Tigaon North Central School di Tales kan Barata. That's Prado. Amay na pagkaaga kasod man mga personalis kan Tigaon District Jail sa panginat asin pagiya ni Jail Senior Inspector Lisman Onsat, acting warden, na kisumaro asin nagapartisipar sa pagpuon kan na Brigada Eskwela ng mga taon sa Tigaon North Central School. Pagkatapos kan ginibong seremonya, ang Tigaon District Jail Team nagpuuna sa paglinig sa palibot kan sinambit ng eskwelahan. Iyo manini ang taonan na event o aktibidad na dai pinapalampas na magpartisipar ang mga personalis kan Tigaon District Jail ninhulitas sigun sa inda, sinda nagtutubod bilang jail officer o bilang public servant, partikan sa indang trabaho ang magtabang, asin makataonin na malinig, asin maaliwalas na lugar para sa mga estudyante na minatingal sa eskwelahan sa panahong kansaid ng pagklase. Sigun pa sa Tigaon District Jail, na pagtabang sa komunidad, pagtabang man sa indang mga sarili. Iiniangan na kumon, nakamakuto na magkaigonin matuninong, asin produktibong komunidad na iirukan. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dads Prado, katampi mo. Parating paglinig sa kapalibutan, tangani na makalikay sa makahilangan, pangapunan kan sa rumpunong barangay sa Banuan kan Gawa, Camarines. Detalles kan Barata, Nilo Oriana. Nangapunan si punong barangay Ami de Vera, kang barangay Matakla sa Banuan ng Gawa, Camarines Sur, sa saya mga kabarangay na magtarabang-tabang, magdarsun-asun sa paglinig sa saindang kapalibutan, tangani na makalikay o malikayan, ang padago sa paglubukan numero kan mga tinatamaan kan helang na dingya sin iba pang mga helang sa saindang barangay. Susog sa payag kan isentubista kan Kakampi News kasubang pagkaga. Subot ay dapat may pasipara kan dambang residente sa kan saindang barangay ang paglinig sa kapalibutan. Iyan tangani na day maglala pa ang kamugtagan kan mga tinatamaan, partikularmente kan helang na dingge. Basado kaya sa record kan Rural Health Unit kan Banuan ng Gawa. Ang barangay kan Matakla may halangkaw na numero kan mga tinatamaan kan sinambitang helang na dingge. Kung saan susug sa record na sa kanakaaging simana, nasa 13 na ang mga tinamaan kan sinambitang helang sa barangay Matakla. Ipigpahayag pa man kani na sinda sa barangay o mga barangay officials ang mismo nanginutan man sa paglibot o sin paglinig at kung saan na bakol naman subot araw na Sabado ninda ginigibo ini imbes sa lambang adlaw na bakante sinda. Sige subot ang sa indang paglibot o sin pagsumpo sa mandayla ng mga zona tangan isa ng income na ron ng mga residentes ng paglilinig. Yan tas tantulain sa barangay kan Matakla na may tuition na kailang nina dingge kasunod man kani ang katayid na barangay kan Katagbakan na igwaman nin dosing kasukan sinambit ng helang na dingge mantang ang barangay Belen igwaman ning anom na tinamaan kan sinambit ng helang. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Oriana, Marenaga. Kapag Juni ng mga baratang tinaripon gigaditi sa Partido Area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. KM Partido Kakampi mo Network News. Mr. Frank Sotero, halid sa KM Kakampi Partido. Kakampi Network News. Alas 6:24, sunod na mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Kaya barang tunuban si Judel Cuba. Judel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping June o yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Bilang parte kan pinakapod na Third Summer Reading Youth Camp sa Banuan kan del Gallego, Camarines Sur, ang Philippine National Police o PNP duman sa Banuan kan del Gallego, Camarines Sur na kisumaro sa nasambit ng aktibidad
tangani man na makapagatuda nina kaaramana mapadapit mana sa mga leyes saro sa mga pinagatratar. Iyon mapadapit man sa teen-aid drug addiction and alcoholism. Tangani man na tawaning kaaraman ang mga jóvenes sa maraot na epekto sa paggamit kan illegal na droga, sobra sa paginom nin arak asin man maraot na dulot kanda mga iniya sa lawas kan tao. Kabali man sa pinagtratar iyo ang batas kan Republic Act 11313 o ang pinagapod na Safe Space Act. Tangani man na mas pang mapaiwas ang sakop kan Anti-Sexual Harassment Act of 1995 obhato na matauanin na atensyon ang mga nagdadanay nakakulangan asin na urulay mapadapit man sa seguridad, sering man kaligtasan kan mga babae asin lalaki sa mga pampublikong mga lugar. Ini ang pinagpartisiparan kan naabuton sa 60 mga jóvenes gikan sa manlain-lain ng mga barangay kan del Gallego, Camarines Sur na ginibo duman sa poblasyon Sonto del Gallego, Camarines Sur. Obayato ka na sambit ng aktibidad na ini ada makapagatod nin serbisyo asin makapagduhol nin kaaraman sa mga jóvenes para sa saindang marhay na puturo. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakita sa lado lokal. Sa iba pang barata sa lado lokal, kinumpirmar ni Lilibet Candelaria, manager kan Sampaloc Multipurpose Cooperative na makukuha dyan sa Sampaloc gain sa Camarines Sur, naninuli kan tabang kan Departamento kan na Agrikultura sa Bicol asin man kan Kapitolyo Provincial kan na Camarines Sur. Mas lalo subuot na nag-asenso ang sa indang kooperatiba gikan sa 13 mga miyembro kan na Enero 2023 ngunyan uminabot na sa 121 mga miyembro. Luminaog sinda sa kooperatiba kan 2023 asin ang asset ninda sa bangko uminabot sa nasa 5,000 pesos sa presente. Ang sa indang asset ngunyan sa bangko uminabot na sa 15 milyones pesos. Ninuli man kan na mayong patud na tabang kan Departamento kan Agrikultura sa ilingman kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa paagimanda ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur manlaylay na mga negosyo ana kooperatiba sering man kan na mga makinarya na nagpapakinabangan kan mga parauma igwaman in rice combine harvester, tractor asin rice precision seeder nakapag donar naman sindanin kadiwa ninda ani store na may 1 million grant gikan sa parte mismo kan Departamento kan Agrikultura sa tabang man kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur. May rice mill, hand tractor asin palay thresher asin iba pa sigun na kikandelaria dakul na tabang ana na ipaabot sa inda kan na kooperatiba asin manda grabe ana sa indang kaugmahan asin pasasalamat sa parte mismo kan Departamento kan Agrikultura asin Gobyerno Provincial kan Camarines Sur ninulita nag-asenso asin duminakula asin huminiwas an sa indang negosyo. Nakatabang man sinda sa komunidad asin nakapagdul nin trabaho sa sinda. Nakatabang man sa mga miyembros kan kooperatiba sa paagiman kan nababanga renta kana makinarya arog kan harvester. Mas barato nga renta kan mga ikipay sa laog kan sa indang kooperatiba kung ikukumpara sa ibang pribadong negosyo. Dakulaan kita kan kooperatiba na nakakatabang sa parte mismo kan komunidad. Ta iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mag-agum duman sa banwaan kan Magaraw, Camarines Sur, dakop sa droga asin nagkapirang badil na kumpiskar sa ginibong search warrant operation kan mga pulis. Buyit Padere sa detalye. Laging matrayong po ang gihibong search warrant kan mga autoridad sa harong kan mag-agum na pinagtutubod ang agit-agitan na tulak kan illegal na droga diyan sa barangay San Pantaleon, Magaraw, Camarines Sur na 400 metros lang ang distansya sa police station kan Magaraw. Sa report nagsasabi na alas 6 ng pagkaagakan sa kadaon kan mga pulis ang harong kan mga suspect na sinda Christopher Villegas Naibe 49 anyos asin agum kaining Hilda Villegas Oropesa 48 anyos.
sa atubangan kan mga mandatory witnesses sinalughog kan mga autoridad an harong asin nakakuan mga ini 37 pidasong plastic sachet na mahilaw kan pinagtutubulang shabu, drug paraphernalia arong kan improvised toter, aluminum foil, asin balil na may laog ng mga bala. Sigun kay Chupong Police Captain Beverly Kalahati, aloy na nila pigmamananan ng legal na transaksyon kan mag-agum kung kaya ka nakaaging July 19, nag-apply sindaling search warrant sa Branch 21 5th Judicial Region sa paagi ni Judge Pablo Pormaran, natulos na pirmahan kayo ang mag-agom sinasabing ilot ng nalakop uli sa kaparihong kaso. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bagong estilo kan mga tulak sa Sagrada Pamilya na booking kan PNP Naga. Boss Oka Isminda sa detalye. Matapos kan mahigpit na pagbantay kan na Naga City PNP dyan sa Isla Sison o Sagrada Pamilya, na konsen igwanin permanente ng pulis na ipinagabugta ka 24 oras nagbabantay. Alagad nagbago na sabot ang estilo kan mga tulak ng droga na nag-star asin na naglalaog sa Isla Sison. Alagad day sabot ini nakalampas sa pamarong kan PNP na konsen nabuking ninda ang bagong estilo kay ni. Dahil na naglalaog yan sa Isla Sison, kundi sinasabat na lang sa mga lugar dyan sa Partikan Barangay San Felipe, alagad inian natunugan kan mga miyembros kan na PNP. Nagmimitsinda, tadi na pidisinda sa laog, maluwas si katransaksyon sa luwas kang Sagrada Pamilya, then imimit siya kang tagaluwas duman sa may basketball court. So yun ang medyo hotspot mo niyan sa duman sa area kan San Felipe. So bakula po yan, bakula po diyan sa may Sagrada Pamilya. Gabos na po yung pinapaikutan. So persona parte yan kanaging pahayagan ni City Director Erwin Rebellion sa pagkumpirmar kay ni sa pagong estilo kan mga tulak ng droga sa Sagrada Pamilya igdi sa Naga City. Para sa kakampi ni Torque News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, analoy ng problema sa basura asin kan SWMO taon na 2022 pa kana naghagad na nin dagdag na traka ang Solid Waste Management Office SWMO para makasabay sa padagos na pagdakulkan na basura nasa indang pinagkukulikta digdi sa laog kan Naga. Alagad na dugangan sa nainiya ngunya na taon pero kulang pa. Sigun sa SWMO dapat taon-taon na nadadagdagan ang traka na SWMO para makasabay sa paggulpi kan basura sa laog kan siyudad kan Naga. Alagad pirang taon antis na dugangan ini. Kaya ngunyan dakulang problema ngunyan sa parte kan SWMO ada paghakot kan gabus na mga basura sa laog kan siyudad Kanaga. Iyan sa tao kan sindang limitadong numero kan truck na naglilibot sa laog kan siyudad. Dagdag pa ang kakulangan man kan mga personais na inhuli man kan kadaklanda sa mga ini. Nagharali na ninuli kan gabat kan sindang trabaho na daiman na nataparan nin tamang sweldo kan lokal na gobyerno kan siyudad Kanaga. Dawa na pirang taon na sindang nagtatrabaho sa SWMO. Mga job order pa sanaan mga ini. Sinda, anday nagiging regular na mga empleyado kan siyudad Kanaga. Anhaloy ng problema ini kan SWMO. Kaipuan na matawan danin na atensyon tanganing matawanin solusyon kan lokal na gobyerno kan siyudad Kanaga. Alagad, pag tigmatumo, ngunyan ang lokal na gobyerno kan siyudad Kanaga, ngangaranan katulos na trul o pakaraot sa nadaa sa administrasyon ni Mayor Nelson Ligacion. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel.
Oras kunyan, 6:34 din pagkagada. Paparagos kami kaniba pa mga bareta at yan, digdiyan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, lapas, kakampi mo. National Anthem sa zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patandaan na para nahaloy si May Abagat, tipigdeklarang gold medalist sa natapos na World Championship of Performing Arts kung saan nagyari sumut na nasambit ng tayumpo. Uliman kan mga nagtubod sa iya. Asin suporta kan sa iyong pamilya, mga amigo, patiraman kan lokal na gobyerno kan Kabarigan Cabarinsur. Napagaraman na si Abagat, graduado sa Cabarinsur National High School Special Program in the Arts Vocal, kung saan intiro man siyang pag-uurgulyo kana sinambit ng iskulahan. Sa pagkakasungkit ni Abagat bilang gold medalist, na orgulyo ka mga Bicolana sin ka mga taga-probinsya kan Cabarinsur, kabali man sa mga nasungkit niya ang 2024 Division Champion Vocal Pop, the semi-finalist silver medal, Vocal Gospel, gold medals para sa Vocal Gospel, pati naman gold medal para sa Vocal Contemporary, gold medal Vocal Pop, gold medal para sa Vocal World, silver medal para sa Vocal Broadway. Sa minsay ni Abagat, ang pagkanta niya ka National Anthem sa suna kang Presidente kang Pilipinas, bako ninhulit kan sa iyang achievement, kundi selebrasyon kan sa iyang talento. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, liwat na pinatunayan kang probinsya kan Cabarinsur na kadakol ang probinsya na mayo duman sa probinsya kada Sorsogon sa ibong kan padagos na mga nagkukumpara. Na mas maray na subot ngunyan ang Sorsogon kaysa da sa probinsya kan Cabarinsur. Sa nangyaring Love for All Caravan sa probinsya kan Sorsogon na mismong pigatindiran kan First Lady na si Lisa Arnita Barcos, napagaraman na kadaklan na ipinadrang mga medical personnel asin mga medical equipment gikan sa probinsya kada Cabarinsur, iyan huliman sa kagadan kan Department of Health. Ang probinsya kan Cabarinsur, huli sa kagadan kan DOH Bicol, nagpadra ding medical ban, dental ban, pati naman okta ban para sa sinambit ng libreng laboratorio konsulta at gamot o Love for All. Sa rong programa kan First Lady kan Pilipinas, asin man kan Department of Health. Apor sa mga pinadrang mga medical ban kan probinsya kan Cabarinsur, ang Bicol Medical Center, nagpadrama ning 60 healthcare workers, asin ang Bicol Region Geriatric Hospital and General Medical Center, nagapadra pa man nin mga personahe para suportaran ang sinambit ng programa na piga-lansar sa pagiban kang gobyerno probinsyal kan Sorsogon. Pero ang nasambit na mga bagay, ang day pigkukumpara o day pigkukonsiderar na komparasyon sa kawaran kan Sorsogon na igwang probinsya kan Cabarinsur, ninulit na nagigibo sa naman kani, huli kan politika na isinasabit sa mga Villafuerte na igwada ang Sorsogon na mayo ang probinsya kan Cabarinsur. Si Congressman Erly Villafuerte, ito naman nagpaliwanag na ang probinsya kan Cabarinsur halinang igwa kumpara sa probinsya kan Cabarinsur, kabali dyan ang paiging enot na first class province. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Barat na sa luwas kang Pilipinas, kunyan. Anas pag-umaw asin pasalamat kay US President Joe Biden ang naging enot na diskurso o pagtram ni Vice President Kamala Harris. Puna siya endorser ni Biden na magsalida sa iya sa pagdalagan bilang presidente kan Estados Unidos. Sinabi kani, labi-labi siya nagpasalamat
sa naging pagserbi ni Biden bilang presidente kang Amerika. Isinbay man ni Harris ang pagdiskurso sa White House sa atubangan kan mga atleta kan Amerika na mapartisipar sa maribang torneo arog kan Olympics. Matandaan na nagparadakol palalo ang bilang ka mga presente asin dating opisyal kang Amerika nag-i-endorsar kay Harris na baging sunod na presidente kan Estados Unidos. Sa mga masunod na aldaw, pigilauman na siya endorsar kan Democratic Party para dagos ng baging opisyal na pambato kang partido sa eleksyon na mahampang kidating presidente Donald Trump. Uring baretang sports sa pambihirang pagkakataon, nagtagama rin panahon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa Philippine Sports. Nasabit kang Presidente kang Pilipinas ang pagsabak ang 22 na national athletes sa 2024 Paris Olympic Games, asin kang 6 na pambato sa Paralympics. Sa sayang ikatulong State of the Nation Address oso na kasugma, pinasalamatan man ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino ang Presidente sa pagtatuling importansya sa mga atletang Pilipino. Si weightlifter Heidelin Diaz ang nagbanat sa pinakairot na Olympic gold medal kan nasyon sa nangyaring 2020 Tokyo Games. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Iyan na po mga baretang sa lunang tabiharan sa Kakampi Network News. Ganyan pong Martes, July 23, 2024. Mga balita sa po ng tabianan sa bukas sa mga kakamping radyo sa Rinconada, sabay kang DWEB-FM Kamsur, sa partido sabay kang 99.3 KM Kakampi Partido, asin sa Naga City sabay kang 91.9 BBS FM. Sa pangarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Alis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City, kay Banang Kusikin Palma sa Rado Teknikal. Ako po si Jun Bernal, sangkol sa mga sunudyadong pagatuling amin ng mga bareta. Mga baretang online, on-air, digdiyan sa Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. Kakampi. Kakampi Kamsur.